So, eto guys, meron pong lumalabas ngayon na impormasyon at ang ano daw po, ang INC, yung pinakamataas na leader, mga sangkay, galit na galit daw po sa ginawa ni Amy Marcos. Kasi ayon po sa impormasyon na kumakalat, nandoon pala mga sangkay sa backstage itong, di ko alam, itong si Ka Eduardo Manalo. So, tingnan po natin mga sangkay kasi may mga lumalabas na impormasyon na may mga ititiwalag daw po na mga matataas na leader. Posible daw na mangyari, mga sangkay. Well, tingnan po natin kasi nga po masyadong kontrobersyal itong nangyari sa kanilang rally. Kasi dapat, ano to for transparency. Ang nangyari mga sangkay, nahaluan po ng politika. Hello guys, what's up? This is Mingy. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.58 million subscribers na padami po tayo ng padami. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto nga guys. May lumalabas na impormasyon na after daw po na magsalita ni Amy Marcos. Actually, di lang si Amy. Sila Chubby Chingson, kung sino-sino pa. Pero ang naging highlight kasi, si Amy. Kasama po dyan, syempre, si Marcoleta na imbes na manawagan for transparency, iba po ang dala. Politika mga sangkay ang nangyari. Ngayon, after nun, pumasok sa eksena si Amy. Yun po yung last. At sabi ko nga sa inyo, ang dahilan ng pagpapatigil ng rally ay dahil sa ginawa ni Amy Marcos. At ng iba pang mga pinatayo doon mga sangkay. So ngayon ang nangyayari, mukhang mayroon daw po, di umanawa, di ko alam, di ko sure kung gaano katotoo ito, mayroon daw mga posibleng itiwalag. Kasi nakita daw po si VP, itong si Amy Marcos, nakita daw po na after mag-speech, yung mga matataas na leader ng simbahang ito, nakipagkamay. Natila baga tuwang-tuwa pa sa ginawa. So, ito daw si Ka Eduardo Manalo, nasa backstage or, well, tingnan natin mamaya mga sangkay. Pero di pa tayo sure kung gaano katotoo ito. Titingnan lamang po natin. Pero ito kasi yung speech ni Amy Marcos. Hirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ako, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency. Yun. Yun dapat yun Transparency and better democracy. Accountability at hustisya. Ngayon, mga sangkay, ito. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino, bata pa lamang kami ni Bongbong. Yan na. Dito nag-umpisa mga sangkay. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Kita nyo mga sangkay, naging nahaluan ng politics din. The next messages, mga sangkay, statement are sobrang basura na po.
So dito, na bad trip daw po mga sangkay ang leader ng simbahan. Ngayon, ito po yung information na lumalabas. Pinost po ito ni Pebbles Talakera eh. Sabi dito, ito na, lumabas na yung case report ng INC rally. Kung nagkagulo lang, sasabihin yung tsamba, pwede palang sampahan ng kaso si INC. Lalo na yung ginawa ni Super Ate Amy Marcos. At nagpapaakyat ng mga politicians at yung sinabi ni Senator Amy Marcos, buti na lang naka-video at may copy daw siya. Pati yung nagyakapan sila Marcoleta at kinamayan pa ng mga video at kinamayan pa ng mga ministro. Hindi naman pala kayo religion, sabi dito mga sangga. Well, opinion niya po ito. Ngayon, sabi dito, at alam nyo ba, mga brothers and sisters, magkaiba man ang ating paniniwala. Alam nyo ba na nasa likod ng backstage si Eduardo nung wala na ang mga politicians? So dumating siya sa likod, sa backstage. Sabi dito, mga sangkay, ayaw nyo maniwala, alam kong nandun si Eduardo at galit na galit daw sa likod ng backstage. Ngayon mga sangkay, eto na ang nangyari. Ito yung information na lumalabas eh. Di ko alam kung saan niya to nakuha mga sangkay. Doc, galit na galit. Parang sinend lang ata to sa kanya eh. Doc, galit na galit ang ka-Eduardo sa nangyari kahapon. Kaya siya mismo ang nagpatigil after speech ni Amy. Bukod sa ititiwalag si Kabien at Kazabala at maaaring si Ka-Erds dahil sa speech nila at planong pag-oust sa Ka-Eduardo. Malalim to. Mga sangkay. Wala na bang ibang ano dito? Ito. Ito yung iba pang mga sangkay. Assessment of INC, rally, message integrity, observe political contradiction. Ayan. Amy Marcos' speech identified contradiction. Although the rally was branded as non-political, the speech delivered by Senator Amy Marcos included rhetorical elements interpreted by analysts as politically charged and strategically aligned messaging, undermining the declared apolitical intent of the rally. So, kasi mga sangka, hindi po talaga pampolitika yun. Ano yun eh? Panawagan ng transparency. So, mali ang ginawa talaga mga sangkay. Siguro nagalit si Ka Eduardo kasi nga po yung mga nag-organize noon hindi sinunod sa kung ano talaga yung plano. Ngayon, ito mga sangkay, circulated videos. Ito yung video, ipapakita ko sa inyo mamaya mga sangkay. Videos verified across multiple. Ito to. Number 1, Edwin Zabala shaking Senator Amy Marcos' hand twice immediately after the speech. Number 2, majority of the Sanggunian and senior INC leaders applauding loudly and cheering Amy Marcos. These actions are flagged as behaviorally political and directly contradict the INC's official stance. So, dito mga sangkayari sila. Mayayari din si Marcoleta eh. Ito, basahin natin. Mukhang dahil din dito si Marcoleta kasi siya rin po ang nakipagkamay dito. Ito, tingnan po ninyo. Ito yung kumakalat na video. After ng speech, tingnan po ninyo, nagtatawanan pa sila. Kinamayan po ng mga natila baga tuwang-tuwa pa mga sangkay. So ito yung hindi nagustuhan ni Ka Eduardo. Ito yung mga matataas na leader ng simbahan. Ayan.
Nagpalakpakan pa po, mga sangkay, yung mga leader po yan ng simbahan. Eh ngayon, after po nun, mga sangkay, kumalat kasi itong video. No? Nagkalat po talaga. So ngayon, ito nang nangyari. Galit na galit daw po yung leader ng simbahan. Pero hindi ko alam kung gaano katotoo ito. Baka mamaya, gawa-gawa lang to eh. Pero mga sangkay, ang isa po talaga sa napansin natin, pinatigil yung rally. Agad-agad, after nun, wala na. At nag-anunsyo na imbes na 3 days po yun, hindi na matutuloy ang 3rd day. Tapos kung maaalala nyo, nung first day ng rally na yon, maraming DDS ang hindi pinapasok. Kasi may mga placard na BBM resign. Kasi malinaw po talaga yung utos. Hindi po siya pampolitika. Yun po ay patungkol po sa transparency and accountability and better democracy. So, ngayon mga sangkay, yari sila dito. Abangan natin kung anong mangyayari. Kasi, nako, yari. Dali dito si Marcoleta. May kakaharapin pa namang kaso si Marcoleta ngayon. Naku po. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.